Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of mga propeta ng kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong napipintong good news na kung saan ang Department of Agriculture ay magkakaroon po ng pilot program na pwede po nilang i-launch itong 20 pesos per kilo ng bigas sa Visayan region, sa Western, Eastern, and Southern Visayas. So napakaganda po niyan dahil ayan po yung aspiration. Uulitin ko sa mga garapatang DDS, sa propeta ng kadiliman ni Sara Pusit Ursula Duterte, hindi po ipinangako. Ito po ay isang aspiration, pinapangarap ng Pangulong Marcos na kung maaari 20 pesos lamang ang per kilo ng bigas. Okay? Ganon din po. Ito pong inyong VP Sara Putit Ursula Duterte ay tinarantado, ginago ang programang ito, itong pilot program na 20 pesos per kilo ng bigas dyan po sa Visayan region. Ginago niya po yan. Alam na alam daw po niya ang motibo ng pamalaang Marcos, bakit daw sila magbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas dyan po sa Visayan region. Okay? So unahin natin mga kababayan, ito pong balita dito sa GMA, parehong GMA News po ito. Unahin natin yung gagawin ng Department of Agriculture sa pagbibenta ng 20 pesos kilo ng bigas. 20 pesos per kilo of rice to be sold in Visayas, sabi ng Department of Agriculture. Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel on Wednesday announced the implementation of the sale of 20 pesos per kilo of rice which will be placed in Visayas. This came, ito daw po, kaya daw po nag-ugat daw po ito. Ito po yung napag-usapan ng Pangulo together with the 12 Visayas governor at the Cebu Provincial Capital. So meaning 12 probinsya, 12 governor ng Visayas. Malamang po kasama po dyan si Governor Gwendolyn Garcia ng Cebu. Kasi ginanap po yan sa Cebu. At i-correct nyo kung nagkakamali ako. Governor Gwen. I'm assuming that you are included on that meeting. Laurel said the chief executive that pertains to President Marcos wants this program to be implemented across the country in the long run. So meaning, pilot pa lang yan. Tetestingin kung effective. Bakit kailangang itest? Just like you're doing a research, the feasibility study. Ano ang magiging epekto nito in the short term or on the long term? Ang gusto ng Pangulo hanggang 2028 walang gutom. 'Di ba? So this is a long term. Kailangan pag-aralan maigi. Kailangan magkaroon ka ng 90 days, 120 days o 180 days pilot programs to see the effect and the cost of this pilot program. Ngayon, kung feasibility study mo ay tinanggap mo ang alternative hypothesis that it is so feasible, it is doable, then you can implement it. Pero pag hindi, why? Because of the factor na malulugi ang gobyerno. Mahirap i-produce itong ganitong palay. Malulugi ang mga farmers. Ganun po kailangan pag-aralan. So that's why there is a pilot program. Yung mga hindi nakakaintindi ng sinasabi nating pilot program, kasi ayan po ang sinasabi ng ibang mga balita, mag-aral muna kayo. Siguro malamang hindi kayo natapos ng inyong thesis. Hindi kayo natapos ng inyong masteral degree or PhD. Di ba? Kailangan pa ba ng thesis? Para malaman nyo, sa research lang, sa science lang, sa earth science, sa science 1 and 2 ninyo, may mga study kayo Sa physics na nga lang, di ba, nag-experiment kayo? The President has actually given the directive. Initially, itong programa ng DA was supposed to last until December. Pwede pa i-stretch yan until February. Tignan ninyo.
hanggang December lang pala. Pwede hanggang February, the maximum. But, our President has given the directive to the DA to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Tingnan ninyo, ayan ba yung walang ginagawang presidente? Ayan ba yung bangag na presidente? Kung bangag ka, kung adik ka, hindi kayo makapag-iisip ng ganyan tulad ng sinasabi ng mga tarantadong DDS na mga vloggers, na mga fake news maker. Ha? Biruin ninyo hanggang 2028, ang sabi lang ni Laurel hanggang December lang o extend ko ng February. Pero ang sabi ng Pangulo, find a way. It should be sustainable until 2028. O ngayon, ha? Hinahanap ng mga patay gutom ng mga DDS ang 20 pesos na kilo ng bigas. Eto na po, gagawin na po ito ng DA. At ang sabi ng Pangulo, don't do it only on December, don't do it only on next year, February, but it should be doing that on the long run, make it sustainable. Find a way. Diba? Yan ang Pangulo. Yan bang isip ng bangag? Ha? Laurel said the purchase of 20 pesos per kilo price is capped at 10 kilograms per week or 40 kilos in a month. O sige, samantalahin nyo na. Samantalahin ninyo. Magkano yan? 20 times 4. Magkano? 40 kilos O di 800. Diba? 40 times 20, di 800 pesos. Sa loob ng 4 na linggo o isang buwan. 800 pesos, may 40 kilos ka. Diba? O, tipid-tipirin mo na lang. Ha? Marcos had since been hopeful as regards his this is not a campaign promise. Please, GMA News, you are insinuating something. Hindi po ito promise. Ha? Kino-correct natin dito ang GMA News. This is not a promise. This is just aspiration. Malaki po ang pagkakaiba niyan. Maglabas kayo ng video GMA News na sinabi ng Pangulo that I am vowing, I am promising. Wala po. Ha? O tingnan ninyo. Sinabi dito campaign promise. Pagdating sa second paragraph, he has said the aspiration. Tingnan mo, ang laking difference niyan. Ikaw naman na reporter ng GMA News, sino ka ba? Ana Felicia Baho, niloloko mo ang reader mo. Buti na lang ako, nagbabasa ako. Iniintindi ko ang sinasabi mo. Ha? Hoy, mag-iratong ka dito. Ibang pinagkaiba ng promise at aspiration. Hoy, Miss Baho. Ha? Linis-linisin mo ito. Nakakahiya ka, ha? Diba? O ito pa. According to Laurel, the DA has been working day and night to implement the 20 pesos per kilo of rice. He said the DA has stock of rice that can be sold at 20 pesos per kilo. O meron pala. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Tulad nino, ni Pusit, give me additional 100 billion pesos, I will fix the problem of DepEd in 6 years. Billion na ang pondo niya pero wala siyang na-fix. Anong na-fix niya? Di yung urmot niya, di ba? Sabi ni Laurel, we have to also move out stocks from other areas kasi the other factor na kailangan din namin gawin ito sa DA is because talagang punong-puno pa rin ang warehouse ng DA ng bigas. Hay! Ang daming produksyon! Ang daming bigas at palay. Di possible pala na pwedeng mangyari hanggang December. O di kaya February, hindi naman siguro magsasalita ng ganon itong DA Secretary Tio Laurel na ito kung wala siyang patunay. Diba? May numero, may datos, Pusit. Wala. When it comes to the budget, Laurel said it will depend on the run rate. O, bahala na siya. Anywhere from 3.5 to 4.5 billion pesos on the part of the national government. O, tignan nyo, tutulong pa ang national government para lang sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. O, ngayon, ang makakabili niyan ay yung mga qualified. Siyempre, alam nyo na, yung mga nauuna dapat dyan, yung mga nasa laylayan. Hindi pwedeng bumili yung mga DDS. Hindi pwedeng bumili yung mga nasa kampo ng kadiliman. Hindi pwedeng bumili yung nagsasabing, Mr. President, nagugutom na kami, naghihirap na kami, putik, naka-iPhone, naka-Converse, naka-Levi's, naka-designer clothes, may hikaw, may kwintas, baka may gold tooth pa ang mga animal. O, kayong mga DDS, hindi kayo pwedeng bumili dyan, ha? Ha? Huwag kayong bibili. Dapat yung magbebenta, tanungin muna, DDS ka ba?
Sinusuportahan mo ba si Sara Pusit? O chupi ka? Hindi ka qualified. Maski na mahirap ka, hindi ka qualified. Doon ka kay Duterte manghingi ng bigas. O maraming pera yon, 51 billion, 42 billion, 612 million, 12 billion pesos. Ang dami, billion, trilyon ang pera ng mga yan. Ang dami pang 7-Eleven, ang daming ari-arian sa Metro Manila. May mansyon, mala mansyon ng mga bahay sa Davao City. O, di ba? Doon kayo manghingi, mga DD shit, mga anak ng garapata, mga kampo ng propeta ng kadiliman. Doon kayo, wag kayong bibili. Dapat may marker kayo nakalagay sa noon ninyo, scarlet letter ninyo, DDS. Oo, mga digong mga duwag Duterte supporter. O yeah. Okay? Next. Yang 20 pesos na kilo ng bigas na yan, binaboy ng taong baboy. Oo. Sino yan? Si Sara Putit Ursula Duterte. Hayop naman ito di ba? O si Ursula nga hayop animal yun O, sa GMA News Online. Sara Duterte, they're again trying to fool people with promise of 20 per kilo of rice. O, ginagago lang daw. Yung 12 Visayan governors and the president together with DA Secretary Tio Laurel, ginagago nyo lang daw ulit ang mga Pilipino. Sa promise ninyo, promise na ngayon di ba? Nakikipromise na si Putit. Oo. Hoy Putit, Ursula Duterte, labas ka muna ng video ng Pangulo na sinabing promise. Pag wala kang mapakitang video na nagsabing promise at hindi yan AI, hindi manipulated, sinungaling ka talaga. Dito na lang sinungaling ka Promise of 20 pesos per kilo of rice. Gagawin na nga Nag-usap na nga yung 12 Visayan governors Ha? Di ba? Nag-agree sila. O tingnan ninyo, ano ang sabi niya dito? Ha? Sinasabi niya na ito daw ay election promise meant to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates. Sigurado ka? O baka gawain nyo naman yan? Di ba? Kung ano po yung lumalabas sa bibig niya, yun ang ginagawa nila. Sara Duterte said the government was again trying to fool the people with the promise of price at 20 per kilo. At least may ginagawa ang gobyerno na kung saan kabilang ka. Diba? Quote, well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka yes, inaano na nila ang mga tao. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. O paano pag may napakita? Nagawa itong 20 pesos per kilo ng bigas, anong gagawin namin sa'yo? Sabihin natin, ikaw ang sinungaling, ikaw ang mambubudol. Kasi wala ka naman nagawa para sa bayan. Ha? Sara Duterte did not names, but President Marcos Jr., her standard bearer and the president said when they were both candidates in 22 that he would recommend a price cap that will bring down the price of rice to 20 to 30 per kilo. O, di ba may 29 na? O, di nakuha na? 20 to 30. O, di nakuha na? O, natupad na. Ito pa ang sabi ni Duterte. Ha? Di ba yan na yung sinasabi na noong pa na hindi nila nagawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin? O, ikaw may idea ka paano gagawin? Sige nga, kung talagang magaling ka, mag-suggest ka para kabilibang kita, ano gagawin mo? Sige nga, kung ikaw presidente, anong gagawin mo? Wala. Kasi nga yung DepEd, hindi mo nga alam bigyan ng solusyon At dahil sa totoo lang nang sinabi yung 20 per kilo ng bigas ay nagsisinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi niya kayanin pero pinaasa niya ang mga tao sa ibibigay yon. O, ganun ba? Ikaw yun. Ikaw yun. So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa sinabi ni Tio Laurel? Hindi kayo naniniwala sa sinabi ng 12 governors ng Visayas. Di sana nagsalita na yung 12 governors na hindi kaya, wag kang magsinungaling Mr. President. Wala po Walang sinasabi yung nakausap ng presidente. At ikaw ba, nandoon ka sa meeting na yon ng 12 governors together with DA Secretary at Pangulo? Wala. Ano ka? Ngaw-ngaw. Puro ka daddal. Wala kang ang maitulong sa gobyerno, puro ka padaldal. Wala kang ang solusyon dito, wala kang solusyon sa problema ng DepEd. Ikaw ang nang iwan. Anong sinabi mo? Again, dagdagan nyo ang pondo ko ng 100 billion pesos. I will fix the problem of DepEd for 6 years. Ano nangyari? 2.5 years ka lang, you give up, you quit. Quitter ka
Paano ka namin paniniwalaan? Sa lahat ng sinasabi mo dito, sino ang nagsinungaling? Sino ang nambudol? Eh di ba ikaw? O tapos ipapasa mo, yan tinatawag nyong evasion and deflection. Hindi siya ang may kasalanan, hindi siya ang may fault, siya ang magaling. Ang may kasalanan yung kalabang ko, ang magaling ako, sila mahina. Eh wala kang ang mapakitang kakayahan para mapix mo yung problema ng DepEd. Yung simpleng problema ng paglabas ng mga school supplies and the laptop sa bodega, hindi mo nagawa ng paraan? Di ba? O ano? Ikaw nang magaling, ikaw na si Superwoman, wow. Ay, ito pa ang sabi niya, ito ang nakakababoy mga kababayan, kasi baboy siya eh. Ha? Ito po, Duterte even raised concerns that the government might sell rice that can be used as feed for pigs. Pag sinabi natin na 20 per kilo ng bigas, yung pwede kainin ng tao, yan yung 20 per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Yung palang ibebenta ng DA ay pagkain lang para sa baboy. Yung bigas daw di umano na pagkain para lang sa baboy. Yung ba ang napag-usapan 12 governors ng Visayas? Yung ba ang sinabi mo, Presidente Marcos at DA Secretary, dyan sa meeting ninyo? Yung ibebenta nyong bigas ay para lang pagkain sa baboy at hindi sa tao? O sino ang mga baboy? Sino ang tingin sa mga kapwa Pilipino ay baboy? Di ba si Sara Duterte? At yung pamilya nila? Yung tatay niya, bakit? Tingin nila mga hayop yung mga Pilipinong pinagpapapatay nila through EJK. Yun ang tingin nila. Yan ang tingin nila sa mga Pilipino, mga baboy. Kunwari lang na mahirap sila. Kunwari lang nagpre-pretend na ganito ang bahay namin, ganito kami kumain sa mga kari-karinderya. Palabas lang yun. Palabas lang yan. Ikaw ba naman humuda ka ng bilyong piso, pinalibutan mo ang sarili mo ng mga drug lords? Diba? Tapos sasabihin mo, insinuation mo, niwala ka nga doon sa meeting, hindi mo alam ang pinag-usapan, hindi mo alam kung anong klaseng bigas ang ibebenta, pero ikaw, sinasabi mo yung ibebentang 20 pesos per kilo ng bigas ay pagkain hindi para sa tao, kundi para sa baboy? O baka ikaw yun? Ikaw yung taong baboy. O di ba? Napakasama talaga. Yan ang tinatawag ni Senate President Escudero na propeta ng kadiliman. Wala siya sa meeting, wala siyang alam, pero kuda siya ng kuda ng puro kababuyan. Oo, kasi baboy ang pag-uugali niya. Piling niya siya lang po ang magaling, piling niya siya ang may karapatang maging presidente. Nek-nek mo. Itok-itok ka nga eh. Diba? Nagbabasa ka nga lang ng mga bawat sasabihin mo. Ayan huling-huli ka oh. Wala kang good manners and right conduct. Paano ka magiging state woman? Wala. Bokya, bopols, no? Naambunan ka lang ng last name mong Duterte, pero utak wala. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.